Pero meron akong hindi ko kayang sabihin sa iyo. Naintindihan niyo ba yan? So, please. Kayo ba'y natutuwa sa ganitong gawain? Alam niyo ba mga kapatid, ako ay naniniwala sa kakulangan ng gatong namamatay ang apoy. Di ba? May talatang ganyan. Sa kakulangan ng gatong namamatay ang apoy. Kaya sila'y masigla, araw-araw sila'y nagsipanatiling matibay. Kasi ako hiniwala, pag iwahiwalay na natin, ang daming digmaan. Tama. Minsan iba-iba, pag tayo sama-sama, nakakahiyang gawin yun, may nakakakita. Tama. Pero pag tayo hiwa-hiwalay na, maliban na lang, malakas talaga ang takot natin sa Diyos. Pero ewan ko lang kung sino talaga ang talagang malakas ang takot sa Diyos. Yan ay nade-develop kapag ikaw talaga'y palabasan ng Bible. Mapanalanginin. Pero kung tayo minsan lang magpangita, di minsan lang ang init. Mas marami ang lamig. Tama. Kaya biyaya yung nakaka-attend lagi. Hindi ito ipagagawa ng Diyos kung hindi ito nakakatulong. Tingnan niyo po ang Israel, ang daming festival. Pag wala kang festival, feste ang nasa iyo. Oo. Merong Feast of the Leavened Bread, Feast of the Passover, Feast of First Fruit. Ang daming feast. Bakit? Alam ng Diyos madaling manghina pag nakahiwalay. Tama. Kumusta kayo pagka Lunes na? Hindi na, kita ng kapatiran. Lalo na kung may nasa kaluong. Oo, nako. Sinungalingan pa natin. Ano may hindi ka kanina sa daigdig? Tama ba? Oo. Tapos ang kasama pa yung mga unbeliever. Kaya mapalad yung nakakasimba na, nakakahayo pa. Oo. Then, isa pang nakita ko masaya sa Bible, yung nakaranas ng suffering ni Kristo. Yung sila'y pinagpapaluna, sila'y nagalak pa Ibig sabihin, na kay Kristo talagang kaisahan ang kagalakan. Tama? Kasi tayo malimit, nahihirapan dahil sa kasalanan natin. Pero iba yung nahihirapan dahil sa pagsunod natin. Iba yun. Iba yun. Tama ba? Ay ba'y mahirap ang kasalanan? Subukan mo ikay malublob ng malalim na sa bangin ng lugong ng kasalanan. Nako, biyayang ikay makaahon. Ibig sabihin, matindi ang lungkot at hirap sa kasalanan. Pero masaya ang nahihirapan ng dahil sa kabanalan. Kaya tayo, ngayon sa panahong ito, kaya mahirap magpa-revive. Minsan lang tayo maka-attend, hindi pa makabuo. Pero wag ka, pag nag-iisa na tayo, ano ang ginagawa mong babad ka? Kaya mga pastor ngayon, nakakaawa. Tapos ang babait pa. Hindi uubra ngayon na mababait. Amen. Dapat talagang halimaw ang pulpito. Ay halimaw si Satanas Tama? At nabasa ko kay Spurgeon, walang tupa na natitisod sa busis ng pastor. Walang tunay na shepherd na offended. Walang tunay na sheep na offended sa voice ng shepherd. Naintindihan niyo ba yan? Abay kayo mag-intindi ng kayo na may lumalim. Hindi yung kayo ang tagal na ninyo, wala pa kayong prinsipyo. Ano? Especially kayong natayo sa pulpito, hindi lang mga workers, kasi mga men natin, magsalita din kayo ng may lasa. Bakit? Nagsisimula yan sa paikinig mo. Tama? Hindi yung parang tingin mo laging ang dami mo ng alam, wala ka pang alam. Yabang lang yung iyo, wala ka pang alam. Ako ngayon nanonood pa hanggang ngayon. Ako ngayon nagbabasa pa ngayon. Since 16 years old, ilang beses ko
Bago ako mabautismuhan, 7 beses ko natapos ang Bible. Oh. Meron ako nabasa Merong isang preacher, si Murray, 200 times sinang natapos ang Bible. 200 times. In-interview siya bago mamatay. Bakit mo binabasa ng ganyang kalimit ang Bible? Bakit? Hindi ko pa kilala kung sino ang Panginoon. Pumbir, 200 times? Uhaw na uhaw pang makilala si Jesus? Tapos ikaw mo, walang kalamanan. Kalami kung sino na. Makinig ka. Makinig ka. Amen. Nakakalungkot. Minsan, yung hindi ka nakikinig, testingin natin tayo magturo yan. Minsan, inuunawa ka lang. Pero yun ang consequence ng hindi ka nakikinig. Amen? Di ba kayo natutuwa sa ating mga workers, mga bata pa naman yan? Pero kung magtura, parang bata. Si Romel, hindi pa nagtatagal yan. Hindi pa nagtatagal yan. Ilang taon ka na, Brother Romel, na Christian? 5. Pero sa karunungan ito, maraming uunahan. Baka pati akong inuunahan, ha? Tama? Ay, natutuwa din sa preaching ni Brother Rene. Hindi naman full-time worker. Pero may patas. Gulo lang. May patas. Bakit? Nasa pakikinig yan. Nasa pakikinig yan. Oo. Ay, yung iba, kala ganun lang kasimple ang salita ng Diyos. No. Kaya ang buhay natin, pasimple-simple din lang. Bakit? Akala mo ganun lang. Amen? Opo. Kasi ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. O, ibig sabihin, napapalakas ang pananampalataya sa pakikinig mo. Ngayon, hindi ka nakikinig ng ayos. Paano ka lalakas? Ay, listening? Sabi nga sa inyo, ang sarap ng may ganitong gathering. Paano pag wala na tayo dito? Kumusta kayo na sa inyo inyong trabaho pag wala na dito? Tama? Halata bang tayo, Kristiyano? Pag wala na tayo dito? Pag ikinakain kasama ng iyong katrabaho, nagpipray ka rin? Tama? Amen. Kayo mga estudyante, pag kasama niyo ang believer, halata ba kayo, Kristiyana? Oh, may dating saan yung amen ni Lorelei. Kasi kilala ko yung batang yan. Sana matuloy ka sa full-time. Tinatawag kita, Maricar. Huwag kayong matakot sa pag-uusig. Si Kristo inusig din. Masarap ang mamatay ng nasa Panginoon. Bakit? Kaya masaya pang mabuhay kung sa kasalanan din lang naman. Alam mo kung tayo magkakasala din lang naman, mas magaling pang kunin na nga ng Panginoon Ang bigat kaya ng kasalanan. Nakakapagod kaya ang sistema ng mundong ito. Lalo yung cellphone na yan, pag hindi ka nag-iingat, sabihin ko sa iyo, ok ang spiritual life mo. Pag kayo nasa leadership, ramdam niyo ang bigat. Ramdam niyo yan. Bakit? Kita ninyo yung walang sustansya ang buhay ng Kristiyano. Ramdam mo yan. Kita ko pa lang kayo Bakit? Kita ko kayo lahat. Amen? Ang mga pastor pa naman may discernment. Hindi ba ako na-discern kanina kung bakit ako'y bumaba? Nag-chat sa si Pastor Ding, Pastor Eloy, kumusta ka? Ba? Linggo-linggo'y nangungumusta. Magkasama lang namin kamakahapon. Ako'y nakalima na Ay, magkasama kami nga kahapon. Akala ko'y kami laang din Sila din pala. May discernment. Kaya masaya yun, nagkakasama. Kaya ma-miss natin ang ganito. Napakalaking bagay nito, Brother Ane. Napakalaki. Kaya ba'y natutuwa kapag may ganitong gawain? Mahirap pag nag-iisa na. Ay kami nga dito yung mga workers na hindi naman kami lagi magkakadais. Wala naman kami linggo na magkakadais pa. Ay, lalo ako, hindi mo na ako naalis. Di sila hindi rin naalis. Tanong niya ang worker kung wala silang struggle. Kaya biyayang may ganito. Kaya yung iba, tuloy-tuloy na ng paglayo, wala nang ganito.
Tama. Kaya, nung sila ay paluin, sumigla, naranasan nila kung paanong sarap pala ng nasunod na nahihirapan para kay Kristo. At ang sarap din naman magtagumpay dahil sumunod ka kay Kristo. Ay ako'y nakita ko yung sasakyan ni Pastor Mel Mark, bagaman ako'y nag-aagam-agam, mabayaran kaya rin. Bagaman ako'y nag-aagam-agam ng ganun. Bakit? Tayo nga, ang van natin, di natin mapiho pa eh. Ilan taon na ka tayo? Magti 3 years. Nakakakaba eh. Kaya natin. Kaya natin. Amen. Ngayon, nakita ko si Pastor Melmark. Aba nga naman. Ay kita mo din mo ng pagtitiis ng taong yon. Tapos ay kasipag. Kalahin mo may mission na sa halahala. Pastor Gardic, kasipag din ka ng mga taong ito. Hindi na yata mag-aasawa sa kasipagan. Kaya ako'y tagumpay, nung makikita ko ang kanilang mga gawain, bagaman ako'y nag-aalala din. Pero nung makausap daw ni Brother Eric na kaya panatag, may ganat garne, di ako'y naluwagan. Alam mo bakit naluwagan? Baka mangutang. Pastor, kami, madidelay na isang buwan. Bay, bahala kayo, kami ngayon may banding. Kaya ako'y naluwagan. Ay, kilala ko pa naman yun. So, minsan mahalaga yung minsan ay ikaw ay yung gang sumasabak din sa valley of trials. Oo. Tignan nyo, masigla ang mga churches nung may COVID. Yung iba naman, nasanay nang may COVID. Kahit wala ng COVID, ay umaten. Live streaming na lang lagi. Uy, tapos na ang COVID. Parang nanay, tumawid ang ilog. Ay di taas. Ay, nasanay sa ilog. Umahon na yung nakataas pa eh. Ay, sabi na nasa likod babae. Palahaw na yung nasa likod babae. Ay, anong gagawin? Nasanay nang nakataas sa ilog. Minsan may mga Kristiyanong ganyan, akala'y COVID pa. Akala'y COVID pa. Naasa sa live streaming, ikalapit-lapit ang bahay. Naintindihan nyo ganyan? Pambira. Sa iba, naging revival yan. Sa iba, namihasa. Kaya tatanungin talaga yung puso Puso yan Amen? Okay. Yun nga ang intro. Kasi habang ako nanonood, yun ang nakalbit sa aking puso na gusto kong sabihin sa inyo. Huwag nating alpasan ang ganitong mga pagtitipon. Kahirap mag-maintain na ngayon ng Kristiyano. Ito yung malaking tulong. Yun na lang mga kamayan mo ang kapatiran. Makita mo sila pala yung mga problemado din. Dagdag ka pa. Tama? Di kayo kakatuwa naman tayo. Nagpapatuloy, nagpapalakasan. Tama? So itong taking of bread, ay walang kaduda-duda. Yan po yung banal na hapunan. So una, ang banal na hapunan talaga ay church practice. Amen? Church practice talaga ito. Tignan nyo, verse 46, verse 42. So ito'y ginagawa talaga ng iglesia ng Panginoon. Yung nga iglesia ay nagbabanal hapunan din. Nabanatan lang ng dating daan ng buhay pastoriano. Saan ka nakakita ang banal hapunan ni alas 2? Kaya ako, pinagagapi ko ng kaunti. Kung buhay pa yan, tayo babanatan din. Saan ka nakakita ang banal hapunan ni alas 2? Kaya nga hapunan. Ang punto ko lang, nagbabanal hapunan din ng iglesia ni Kristo. Ay hindi matunay na church yon. Maging ang dating daan, nagbabanal hapunan din. Ay baka lang ang saksi. Meron din. Ang Muslim. Ang Muslim kaya. Ay banal na umagahan ng sa mga yan. Ano? Anas ko lang din mga kapatid, hindi tayo mali. Church practice talaga ang banal na hapunan. And they continued steadfastly. Ba't ko nasabing church yan? Di para hindi tayo magpakalayo. Tingnan natin ang verse 47. Sa English. Sa English. Ano sabi niyan? Pakibasa. Kung ako'y naiiga. Basa niyo lahat. May church ba?
Sino nagpa-practice ng Lord Supper dyan? Eh, di church. Eh, tayo church eh. Kaya ba church? Sabi ng isang Bible student, church. Kaya church. Amen? Tayo ay church. Tama. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily. May napakinggan akong debate ng Catholic Church at saka ng Sabadista. Ang kanilang pamagat ay ang Katoliko ay sulpot na iglesia. Ang intro ni Sabadista ay, tayo pa yung mag-ausap. Ito ang inyong mababang lingkod kay Kristo. Yeah. Kauma. Ano? Ang padali niya, basta ang ating basihan po hindi yung mga pinagduktong-duktong na kasaysayan na pinagtitibay ay sila yung iglesia ng Matthew 16:18. Pero kami po ang solido, pulidong iglesia ng Panginoon. Bakit? Hindi po kami nagsimula sa 16:18. Kami nagsimula sa Acts 7:38. Ang iglesia sa ilang. Woo! Kaya nga po, itatayo, hindi po susulpot. Ay sabi ni tatayo uli, wala naman doon nakatatayo uli. I will build. Hindi mo sinabing I will build again. Sala talaga yung mga Sabadistang yan. Ano? Hindi mo sinabing I will build again eh. I will build my church. My church. Di ka? Ay, sila daw yan. Eh, ba ako nagbubulay-bulay. Ang sabi, nawala, nasira yung bayan ng Diyos at itinayo uli ni Jesus Christ. Kaya hindi kami sulpot. Kami itinayo lang uli. Pagpalagay sa kanya natin, konti. Wala namang uli eh. Tama? Pauli-uli meron. Ngayon, halimbawa, sakyan ko, sila daw yung pulidong yan. Eh kung kayo yung pulidong yan, dahil kami kayo naghalang sa kautusan, hindi kami kumakain ng baboy pag hindi kita. Kaya bang yabang ng mga ito? Eh nga kung yung mayor ngayon, yung mayor ngayon, kalaki-laki ng boses doon sa may sangguni yung baboy. Pag kaya ba ako umalis si Gian eh. Hindi ako makapangain ng baboy. Ay, kasali ko sa table eh, yung ating mayor. Hindi nga? Ay, kumakasagpang yan. Ay, ako na magsasabi. Kaya ako hindi mawili sa mga ini. Kasarap-sarap na rin. Pipigilan ako. Isa laki ng buses. Yung totoong kayo eh. Magbibida sa akin. Ayun eh. Ito na lang ang sasakyan. Sila daw yun. Bakit? Sila nagpapanatili sa utos. Eh kung kayo yan, ba't nyo inusik ang Panginoon? Ay, Hudyo. Ba't nyo inusik ang Panginoon? Sino ka umuusik sa Panginoon? Di kayo mga Parisiya at Iskriba. Ay iglesia ay inusik yung nagtayo. Ay, sa laulang aral yan. O, nabubulay kung kayo makakaharap ko, sasabihin ko yun. Kayo pala yan. Eh, bigay inusik ninyo si Kristo. Ba't inusik niyo mga Apostol Pablo? Tignan niyo, kung bakit tumatakas lagi si Pablo dahil ang Hudyo. Ay kayo pala, yabi kayo nag-uusigan. Ay bakit? Bago pa naman yung whosoever nga election yung nag-uusigan. Di tayo yun. Hindi sila, tayo yun. Amen? Ang Israel ay pinili. Piniling bayan. Saka okay, habang kayo dyan, ako yung nabubulay dyan sa church sa wilderness eh. Alam nyo ang church sa wilderness? Yan, una yung nasilip ko diyan. Kaya makapala tayo mga kapatid, ang church talaga nagpa-practice ng taking a breath. Ang akin lang nililinaw sa inyo, sino yung church na yun? Kasi yung dami eh. Nakikisa kayo dyan. Pati iglesia ni Cristo, sila daw yan. Tama? Ay, ba't di na itayo ng 1914, kayo pala yan? Amen? At saka si Kristo, hindi nakarating ng Pilipinas. Ang iglesia ay nakarating ng Pilipinas, pero hindi nagmula sa Pilipinas. Tama ba? Kaya maging proud kayo na kayo ay baptized. Tama ba? Na kayo ay may tamang doctrine.
Tayo may banal, tayo, kumbaga, garne, ano? Lagi ko sabi sa inyo, ang sasakyan ng four wheels, hindi relays. Ang train, hindi kalsada. Ang barko, hindi ulap. Ang eroplano, hindi sa dagat. May kaswak yan. Ang Lord's Supper, hindi swak lahat sa church yan. May church na sinuswakan yan. Sino yon? Hindi ng usig ng kapwa. Kaya kayo mga kapatid dyan, huwag na kayo mang-usig. Kami ligtas din, baka nga kayo ang hindi. Okay. Amen. Okay. May kaya ako napapunta doon. Okay. Kasi nakikita ko sa inyo, kailangan ko naman magpatawa eh. Verse 47, para maintindihan natin na ang church nito na tayo matuwa, na talagang nagpa-practice sila ng Lord's Supper, kaya tama ang ating ginagawa. At ito yung nakakatulong. Nakatulong ba ito sa inyo? Ano sabi diyan? And the Lord added to the church daily such as should be saved. Kayo ba'y ligtas? Siyak nyo na bang kayo palangit? Siyak nyo na bang kayo napatawad? Siyak nyo na bang kayo may pagbabago? Adi kayo church? Bakit? Ligtas eh. Ay, ang daming church ngayon. Church sa pangalan. Pero tanungin mo, hindi tiyak na palangit. Ay, maging ministro nila, hindi tiyak. Parang makakatiyak yun, may mas magaling pa si Manalo kaysa kay Kristo. Aba, si Manalo yung anghel, si Kristo yung tao lang. Ay, sino panalo ngayon? Hindi ka? Ano nga? Ay, sala eh. Si Manalo ay anghel. Si Kristo yung tao lang. Ay, sino magaling? Wala talagang kaligtasan sa mga yan. Kaya kahit sila'y magbanal na hapunan, para silang kutse, pero nasa dagat. Tama ka? Ay nagtuturumpo ay sa lubluban. Mahirap magturumpo sa lubluban. Tama sa sa batok ng hito, yun. Titinin din. Pero lubog yan. Hindi bagay ang turumpo sa putik, sa matigas. Kaya hindi bagay din ang banal na hapunan sa hindi ligtas. Kaya nga, inaalala natin dito yung kaligtasan. May kang banal na hapunan, wala ka namang aalalahanin. Tama ba? Abay, gauwi ka na. Galing abroad, Amerika. At may may 4 na puan. Yung pala na may kapitbahay. Ayan ang kwenta na ikinakauwi pa. Makakipag-4 na puan, hindi naman pala kamahal mo sa buhay ang namatay. Kapitbahay, kaaway mo pa, di kayo matuwa ka pa. Amen. Talagang wala na mangyari. Praising God. Are you saved? Kaya yung pagdiriwang na banal na hapunan, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi tayo maling iglesia. Hindi tayo kulto. Kulto pinis. Yun lang. Ano bang henerasyon kayo nung maglaro ng Jolene? Hindi na ba kayo umabot doon? Mobile Legend. Ninong ko na yan, ano yung laro noon? Na hanggang ngayon nilalaro nyo pa. Kaya ba'y saved? Ang tunay na iglesia ay saved. Hindi savior. Tama? Ang tunay na iglesia ay saved. Hindi savior. Ano turo ni Manalo? Kung hindi ka sasapi sa amin, hindi ka maliligtas, ay di savior. Alam niyo ba ang Catholic Church ay ganyan din? Outside of the Catholic Church, there's no salvation. Naggayahan lang naman ang mga yan. Ang iglesia naman, naggaya sa saksi. Tingnan niyo, ang Christology ng saksi ni Jehovah at ng iglesia ni Cristo, same, daro. Pareho lang. Bakit? Nanggaya. Ang saksi naman, nanggaya sa Muslim. Gaya-gaya lang yan. Bakit hindi nila gayahan ay Bible? Kasi bulag. Nako, pag nakapakinig kayo ng mga preacher ng Muslim, mayayamot ka kung wala kang Holy Spirit. Kung paano nila busungin si Kristo. Kala mo yan, kaganda-ganda ng tayo. Nagkatawan tao lang para magpatulay. Kala mo yan? Ay, sa ganda na tayo sa langit, nagkatawan tao para magpatulay. Anong Diyos yan?
Ganyan ang mga taong mangmang. Kala nyo ga, tayo wala kasing kamalay-malay eh. Kaya tayo minsan hindi din ma-revive. Akala natin simple lang ang paniniwala natin. Alam nyo bang maraming tao nagbuwis ng buhay dahil sa pananampalataya natin? Ultimo ang ating Savior. He is the author and finisher of our faith. Are you with me? Hindi lang yan, mga kapatid, ang tunay na iglesia para ma-appreciate natin sa atin yung tamang pagpapractice ng banal na hapunan. Permanently indwelled by the Holy Spirit. Ang Church sa Wilderness parang emblem o may similarity but not same with the Church of New Testament. Bakit? Sa New Testament, permanent ang indwelling ng Holy Spirit. Sa Old Testament, naalis. At isa pala uli-uli ang Holy Spirit. Tama. Aalis, darating. Si Samson, ganoon din. Dadatngan, aalisan. Bakit? Kung ang church noon ay talagang church na katulad ngayon, nasabi na sa Baptist Day sila yon, abay, may paalis-alis. At saka tayo, wala na sa kautusan. Sila din naman iwala rin. Sila lang ang totoong nagpipilit. Bakit hindi naman sila Hudyo? Alam niyo ba 10 utos kailan na binigay? Sa Exodus chapter 20, after na makaahon sa Egypt. Saan ka galing? Sa Pilipinas lang naman. Nagkakaintindihan ba tayo? Alam mo kung ako nakakapakinig ng garnet, talaga ay tuwan-tuwa na. Dahil marami naglipa ng turong makikita niyo yan. Pag hindi mo alam ang turo mo, kaya sabi ni MacArthur, kung gusto mong tumibay sa pagtatanggol ng iyong pananampalataya, huwag mo na munang alamin yung pananampalataya ng iba. Pag-igihin mo muna yung iyo. Alamin mo na yung iba, baka lito ka pa sa iyo. Tama nga pala, Muslim. Magpakaigi ka muna sa iyo bago mo alamin yung iba. Dahil sa totoo na, mga kapatid, pag hindi ka lumalim sa iba, mawiwindang ka pag in-entertain mo. Pag hindi ka malalim sa iyo, mawiwindang ka pag in-entertain mo ang iba. Magagaling ang kanilang mga guro. Amen? Pero minsan din naman, hinahamon ko rin kayo. Para wag kayong maburyo, akala ninyo, napaka-common lang ng ating faith. Are you with me? Praising God. Alam natin yan. At saka doon sa Efeso, chapter 2:15. Tinan niyo ha? 2:15. Itinayo daw, sabi ng kapatid ng kagalang-galang na kapatid na si 2:15, ano sabi? Ng Efeso. Ito nga ngayon ko lang isinutsot, kaya wala di yan. Pasensya na kayo, wala di yan. Ngayon ko lang. Sabi diyan, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man. Ang context, ang Hudyo at ang Gentiles ay isang katawan. Tama? Inabulis na ang mga mga palatuntunang namamagitan. Kaya wag mo nang ipilit sa hintil ang Sabat. Dahil sabi nga ni Pedro sa Acts chapter 15, the first heretic in the church is Seventh-day Adventist. Bakit? Pinipilit nilang pagpatuli ang mga Hudyo. Pinipilit nilang sumunod sa kautusan ni Moises. Sabi ni Pedro, tayo nga hindi makatupad. Bakit mo sila pipilitin? Tayo nga inutusan hindi makatupad. Yung bigay ito mga ito, aminadong hindi nila kaya. Bigay naman kayo, hindi naman kayo. Ay kakayanin nyo. Sabi nila sa biyaya ng Diyos, tuto pa rin namin. Sala ang silip sa biyaya. Ang biyaya ay ito, tinupad niya para sa atin. Hindi yung biyaya para matupad ko. Amen. Kaya ba may nakukuha? Ano ang gusto nyo makuha? Mensahe o unan? Nakakarating ba? Sayang to. Sa totoo na ako, pag ito, baka hindi ko na ulit itong masabi ng ganito, kundi panuurin ko sa replay. Ngayon nga lang ito dumating.
Mahalaga ito. Bakit? Nacha-challenge talaga ako. Alam kong may bubulaga isang araw sa akin. May nag-chat na sa akin, pwede nga akong dumalaw sa inyo. Pastor ng Seventh Day. Sabi ko, Ayan. Oo. Huwag mo sasabihin, hindi yan nadadaan sa init. Peke yun pa, sala-sala naman sagot mo. Oo, nako. Kaya palabasan ng Bible. At saka palakinig ng Bible. Kaya minsan may mga membro, tama kami, sabi ng pastor. Hindi mo may paliwanag ng iyo. Ay tama ka pala. Maganda may mga membrong, pag may dumating na ibang aral, kaya mo nang sagutin. Hindi yung, teka muna, punta tayo kay pastor. Punta tayo kay Henry. Punta tayo kay Tina. Amen? Tama ba? Kaganda nung una kami pinagsasabong parang ninong kunin ng ministro. Oo. Kalami bago ako na dito sa Dagatan, nakadalwa akong sabong sa ministro. Di ka ninong una ay yung huli, 3 nagahaw. Kayo kayo pantatlo. Medyo ko tanda yung pantatlo. 2 lang ang tanda ko eh. Ang huli kong tanda ay dukal yung kanyang inuupo, yung ano, parang pinagpulpugan ng aso. Oh, yung kanyang inupuan. At saka ang sabi ng kapitbahay, sino kayo sigaw na sigaw sa inyo? Ay hindi ako yung Manalo, si Manalo. Palahaw na. At nang una namang sapak namin ng inailuling ang nagsusumbong sa akin, Pastor, kita ko ka, aramdam na aramdam. Kaltagan ang ngipin. Talaga? Oo. Talagang kaltagan ang ngipin. Ako may gayong din mo eh. Hindi lang ako nagpapahalata. Ay, paano yan kung hindi ka nag-aaral? Alam niyo sa totoo na, yung soul winning, nakaka-challenge yan. Diyan ka makakasalubong ng mga tanong na na-challenge ka magbulay, mag-aral. Oo, yan ang kalimitan ng ganyan. Diyan ko nakuha. Bakit? Alam kong ma-encounter ko ulit. Kaya may church? Ang banal na hapunan, church practice. Ang akin lang nililinaw sa inyo, yung tamang church. Kasi church the Lord added to the church. Tayo ba'y church ng Panginoon? Sila ligtas, tayo ba'y ligtas? Di tayo yun. Ang Holy Spirit ba nasa atin? Naalis ba? Di tayo yun. Tayo din yun. Wala ho doon pastura. Oy, walang pastura doon. Tingnan nyo, basahin nyo. Pagpauli-uliin nyo, wag na lang yung Acts chapter 1. Buong Acts, wala kang makikitang pastura. Ang tunay na church, walang pastura. Amen? Walang speaking in tongues na mali. Dito, yung speaking in tongues, sa chapter 2 mga kapatid, yun ay speaking in other language. Tongues, from the Greek word na glossa. Glossa. Ibig sabihin ay language. Naintindihan nyo ba yan? Kaya nga may 3,000 kaluluwa ang naligtas dahil lingwahe yun na nakarating sa kanila sa miraculous work of the Holy Spirit. Kaya ang tunay na iglesia, wala nang speaking in tongues na nagbububula at ang suwe na natutumba at laging araw-araw may deliverance. Pati pastor dinideliver. Para lumi. Dinideliver. Wala. Nais kong ibahin sa inyo, matuwa kayong kayo'y baptist. Walang pastura, lalo mang walang pare. Bakit? Ang bawat Kristiyano ay priest. Amen. So, ang banal na hapunan ay church practice. So, at tingnan nyo, 2:15. Ang sabi diyan, 2:15, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinance for to make in himself of twain one new. Yung church tinawag na one new. Pag sabing one new, hindi existing dati. Saan ka nakakita ng new, dati na. Amen? Amen? Kaya mali yung ang Katoliko ay sulpot, pati ikaw.
Tama? Dahil kaya nga one new man. Pag sinabing one new, di bago. Hindi dati. Asa kaya namang bago? Dati noon, ang Holy Spirit hindi nag-indwell. At saka ang tunay ng mga miyembro, talagang binago. Kaya huwag kang makisakay lang. Kung hindi ka naman talaga binabago, kapulaan ka ng katawan. Are you with me? Hindi ko sinasabing tayo perfect. Ang sinasabi ko, tayo bago. Amen. Kung ikaw ay matagal na nasa God is Able Baptist Church at wala kang pagbabago, hindi ka katulungan, kapulaan ka. Tama. Amen. Ang daming pagbabago eh. Mabigat ng kasalanan. Masarap ang Bible. Masarap kasama ang kapatiran. Tama ba? Yan ba'y totoo sa inyo? Masarap mag-tithes. Masarap mag-tithes. Ito mo yan. Nag-iiba ng amen. Masarap mag-tithes. Totoo ba yan? Totoo ba sa inyo yan? May inay kayo amen lang. Amen. Amen. Paano nag-aalo ka ng kanin eh? Kain na. Amen. Masarap mag-tithes. Masarap mag-offering. Ay, pag hindi ang totoo sa inyo, delikado. Masarap talaga magbigay. Higit sa kasanayan na magbigay. Masaya. Lalo sa Panginoon. Minsan nagdadalawang isip ako sa tao eh. Pero pag sa gawain ng Panginoon, hindi ako nagdadalawang isip. Oo. Sa tao talaga, hindi 100% yan. Dahil ako ngayong tao eh, mahirap ang tayo ko kung hindi nahingi ng tulong. Pero kung bibigyan, bit paaayawan. Oo. Minsan magandang ang tao ay turuan din. Sabi nga, huwag mong bigyan ng isda, bigyan mo ng kawel. Nang siya'y matutong mangawel, huwag yung huli ang iyong ibibigay. Bigyan mo ng panghuli. Tama? Turuan. Magtiwala sa Diyos. Pero hindi naman sarado sa pagtulong. Ako'y ganun. Bakit? Ako'y lumpoy, ako'y hindi lumaki sa puder ng aking mga tatay at inay. Oo. Hanggang sa ako'y nag-asawa. Oh, ayaw ko'y kinasal na. Wala akong kinuha sa kanila. Puro husay ko lang aking pinairal. Oh. Oo. O, ay, dito ang tatay. Hindi mo na ako nagyayabang eh. Tama ba? Kaya ako, hanggat kaya mo, kayanin mo muna. Huwag kang nangaagad. Tama? Amen. Pero kung kailangan naman ay huwag kang magkakait. Kasalanan yun. Dahil ang nagpapahiram sa dakuha ay nagpapahiram sa Diyos. Yun ang sabi ng Bible. Tama? Oo, minsan nga may talata sa, hindi ko lang matanda sa Hebro. Baka hindi mo alam, nagpapatuloy ka ng anghel. Gusgusing anghel. Malay mo si Tomas, anghel pala yan. Eh meron ganun. May talatang ganyan eh, hindi ko maalala. I-research ko yan, naalala ko yan eh, may nag-preach yan eh. Hindi mo naalalaman na nagpapatuloy ka pala ng anghel. Minsan sa restaurant, mayroong doon daw na yung pag nakapila ay yung miniminus-minus yung matanda. Ang dami nagminus-minus. Yung pala yung matandang yon, nagsa-psychology lang. Nagsa-psychology. Nung makita niyang mayroong pumansin sa kanya at pinaglingkuran siya, saka siya nagpakilala, siya pala may-ari ng restaurant. Tama ba? Adi, walang napala yung mga bumaboy sa kanya. Pero ganyan palang ugali ninyo. Pag matanda at gusgusin, hindi nyo na mahal. Para sabihin ko sa inyo, ako may-ari ng restaurant ito. At itong taong ito na tumulong sa akin. Paalisin ko na. Diga? Hindi natin alam. Minsan sa pagtulong natin, yung pala'y padala ng Panginoon. Pero pwede namang padala ni Satanas. Ay ang halaga ng discernment. Amen? So, confirm ho ba kayo na tayo church? Kayo ba'y church? Oh.
ay ang church talaga nagpa-practice ng Lord's Supper. Number 2, yung taking of bread is not only church practice, but also ito ay Christian privilege. Amen? Kaya wag ko kayong maglambot sa paglilingkod. Hindi ka man kailangan ng Diyos. Sa totoo na. Lalo ako, tayo ang araw, sabi nga ni Pastor Ding kasi yun ay na-challenge sa pag-aaral natin sa Diyos. Bigay itong lumpong ito, Diyos ang hangad. Hintayong yan. Diyos ang ginugusto. Nanindihan nyo gayon? Ibig sabihin, para naman, Pastor Eli, hindi ka mong karapat-dapat. Diyos pang hinahanap mo, ikigay. So, privilege ang maging tama. Acts chapter 2, verse 37. Same chapter. Now, when they heard this, they were pricked in their heart. Lagi ko na i-preach yan. Lagi ko na i-preach yan. Mga kapatid, hindi lahat ng tao tuhog. Hindi lahat ng tao ay tuhog. Ang iba'y cut by the word, but not pierced by the word. Tama. Alam niyo ba, ako'y nakakagawa ng pana. Si Eric pala nakakagawa din ng pana yan. Kaso lang delikado akong gumawa, napapana ako'y kapatid. Pag ako'y nakapana ng tilapia sa ilog, automatic, separated ang tilapia sa tubig. Bakit? Dala na ng bala ng pana. Kaya alam mo talagang ikitog ng Holy Spirit, hindi na sinasabi kayo may walay. Automatic yun. Dala ka ng salita ng Diyos Nakakita ba kayong tinuhog na isda galing sa dagat o sa ilog? Kinuha ang bala, ay iwan? Hindi tuhog yun. Nasaktan lang. Ay mga kapatid, biyaya yung ikituhog. Daples lang yung iba. Amen? Si Brother Rani nung una kong tinuturuan sa baptism, ako'y sakahan ako pag ako'y marami ng alam. Sabi ko naman, paano ka lalago sa maraming alam, yung alaman mo ayaw mong gawin? Nagpabautismo na. Biyaya naman ng Diyos, ubos ng ngipin. Nandito pa. Amen? Ay, paayaw-ayaw pa Tama yan. Alam, minsan yung si Utoy, si Jimuel, yun ay kung makaayaw sa pagkain pag hindi pa niya nakakain. Pero pag nakain na may ubos. Ayaw niya ng adobo dati. Nung masabaw at matikman. Yun ang hanap ngayon. Kasi ang sanay ko sa kanya ay baka, lechon, chokstogo. Ganyan lang yung mga pinapakain diyan. Sa panaginip. Sa mga kapatid, hindi lahat ho'y ipinanganak na muli. Kaya kung ikaw talaga iligtas, abay privilege yan. Dahil sabihin ko sa inyo, ilan ang ating membership? Pag tayo ay nagpipray sa midnight prayer meeting, marami pa, hindi natin nagpay midnight prayer meeting. Biga tayo ay sa paok-ok, hindi sa palago. Tama? Paano kaya kung ang pastor ay gayon din? Ano kaya ang pastor ay gayon din? Habang tagal ay nawala na. Masaya ba kayo? Ay, pastor, masaya talaga ako nung mapalta na kayo. Purihin ang Panginoon. Pag-pray mo, pwede naman ganun Idaanin mo sa panalangin. Huwag sasama ng loob. Amen? Dahil ang Diyos naman pwede namang ialisin. Magkagaya hindi na kagamit-gamit. Di siya na mag-aalis. Huwag ka na magkasala. Hayaan mo ang Diyos. Pero masaya ba kayo ng gano'n? Na pastor ay sa simula lang at wala na sa dulo? Masaya ba kayo? Ba hindi nyo tanongin ng pastor? Masaya ba ang pastor? Sa simula ko lang kasama, sa dulo'y wala na. Huwag sana tayo mag-iwanan. Ba't kayo galang ang nangangailangan? Di kami pangangailangan din. Gumawa ka ng ayos pangangailangan mo na hindi mo naiiwanan ng Panginoon. Pwede ka namang maging abala sa mundo na hindi mo naiiwanan ng Panginoon Pero ang problema na yan, dahil sa kahabol mo sa mundo, nawala na ang linggo. Hey! Paano kung ang pastor ay ganyan din? Paano kung ang pastor ganyan din ang utak? Naintindihan nyo ganyan? Paano kung sabihin ko sa mga worker, maliliit ang support natin, magtrabaho na rin kayo?
Maliit ang pastor nyo, hindi ganon. Meron akong kilalang pastor, pinag-abroad ang lahat ng workers nung umuwi sanggano. At wala na talaga. Malamig pa sa ilong ng pusa ng ilong. Ilong ng pusa pala. Pero yun ay worker. At rakista. Punk ang dating. May tato. Ang haba ng buhok. 2 lalaki. Pero asset yun. Teacher ko pa yun. Student ko pa yun eh. Pero naging materialistic. Meron nga dito nga namamalam, hindi ko payagan. Mas mahalin mo ang Panginoon. Maglingkod ka. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero kung ako'y katulad ninyo, na pag napaisip sa mundo, iiwanan ng linggo, paano na? Paano na? Paano na? Hey! Ako'y tao ding napapagod. Hindi kayo lang. Dama ko ang pagod nyo! Paano ang pagod ng pastor nyo? Ha! Kung lumiban ka, ang gaan-gaan. Hinahanap ka ng pastor mo. Ang gaan mong itapon ng linggo ng hapon. Wala ka ng linggo ng umaga. Kaya ko rin gawin yan. Takot lang ako sa Diyos. Amen? Mapapagpasensyahan ko pa kayo tulog na nandito. Paano ko papasensyahan wala kayo dito? Tanongin nyo, may nagpapaalam sa akin. Sabi ko, kung ikaw talaga tinawag, at saka, wag, nakakita na ako sumunod na hindi nagpatuloy. Miserable ang buhay. Pero kung ako'y pastor, na materialistic, malaki daw ang kikitain. Makakatulong ako sa gawain. Alam mo, dala na ako dyan. Padali naman mangako. Pag-present pa. Pero pag tayo nga nakakasimba pa yung nangihina na. Di lalo kaya. Amen. Kaya bayani yung nagpapatuloy dyan. Na kahit malayo ay nakakapagpilit. Mabibilang mo yun sa 100. Ba't ko isusugal ang aking buhay dyan? Nakita ni Solomon yan? Pero wala rin. Amen. Yan, pasalamat kayo. May pastor kayong gayon pa. Kaso lang, nakakapagod din minsan ng mga miyembro kung magpabaya, ganun na lamang. Huwag kayong magpakulong sa isang bagay na ilalayo ka sa Panginoon. Mas gusto ko pang makita ang miyembro yung mahirap na masaya kaysa nayamang malayo. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Yung kasama kita ng linggo, tayo nagpapahalisip, tayo nanganga ng milk tea. Ay, masaya ako dyan. Dahil ang isang Kristiyanong yumamang malayo sa Diyos, di naman maaasahan yan. Mahirap magpakawala ng 20 mil sa malayo sa Diyos. Amen? Amen. Kaya privilege, di kayo ligtas. Biyaya ho yun. At natuturuan. Aba, tunay naman. Dahil magra-rapture na din naman. Yung nga naman ating tutuungan yung kimabuhay ng kasapat na. Sapat. Iba nga sa inyo, may bahay na kami, wala pa. Pag nagbabagyuhan din, kita nyo't limasan ng mga worker, ba't kami tuloy? Baka kayo harok ang tumbong ay kami gising pa din Ay. Alam niyo, pastor niyo, ang inuna ko lagi simbahan. Tingnan niyo ang aming tayo. Tingnan niyo ang aming tayo. Tapos kayo. Dahil sa mundong bagay, iiwanan ng Panginoon. Dahil kami kayo wala rin bituka. Ang mga worker nga ito, wala rin pangarap. May mga iniwan nga yan. Amen? Mahalin natin ang mga magagawa ng Diyos. Kung kayo nag-iigi sa mundo, igihin niyo ang Panginoon, makakatulong kayo sa manggagawa ng Diyos. Hindi. Kita ko na Bakit hindi naman ako dito nagsimula? Matagal ako sa Good Shepherd. Lahat ng nakita ko na hinabol ng mundo, lumayo kay Kristo.
Men. Men. Walang iwanan. Tuloy. Ang bangi. Tuloy. Kami, ano dahil? Yung mga yan, hirap na nasisirmonan ko pa. Hindi nga. Kita ko yung pagka kayo mabagting na igagayang ganyan sa Romel. Namumutla na eh. Hindi ho ako pastor. Ako ay mapagmahal. Kaya, imagine nyo yan, ilan ang anak ko dito? Na kinaalagaan. Pinipilit i-train. May mahirap yan. Mahirap yan. Mahirap pag-ikas. Wala naman ako sweldong ibinibigay sa mga yan. Tama? O, ikaw, Mark Anthony, umalis ka na sa bahay mo at ito ang 1 milyon. Wala naman eh. Ang pupuntahan pa din pag nagkulang ng bigas ay lugaw. Kung hindi mo tinuturuan sa Panginoon, kaya pa. Kung hindi nakikita ang Panginoon, kaya pa. Amen! Pero nakikita ko, tingnan niyo po ako, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Nakabili pa nga ako ng cellphone. Baka makita. May magbibigay nga pala sa akin pa eh. Baka makita. Diga, hindi naman pinabayaan eh. Tapos si Barry Henry, may nakakagigil na anak. Oh Lord my God, when I announce some wonder. Bakit? Laki sa Lola Desa. Masaya eh. Malaki na ang anak ko. Di si Amber naman. Lolo. Sabi ko, bless the Lolo. Love ang Lolo. Love nga din eh. Pero minsan, ayaw. Amen. Lulo na eh. Pati mga worker naman eh. Wala naman dating namano sa akin eh. Dumami na. Hindi man uso dati yan ah. Pero masaya. Amen. Nakikita niyo ba ang ginagawa ng Diyos sa God is Able Baptist Church? Huwag niyong iwanan. Amen? Di ba kayo natutuwa sa walang sumbat family? Yan talagang walang sumbat. Tama ba? Tayo malapit na mag-rapture. Huwag na tayo mag-isip palayo. Ating ilalayo, ilapit na. Tama ba? Sisimba pa tayo ng linggo ng hapon. Pag walang gagawin, pastor. Alam mo yung gagawin yan, hindi naman sagya mauubos yan. Pagpapatulan mo yan, walang ubos talaga yan. Ubos ka na, hindi pa ubos yun. Tama ba, brother Rane? Ubos na ang ipin mo, hindi pa ubos yun. Kaninong kunit, tawa naman eh. Kala mo naman siya may ngipin pa eh. Okay. Teka, Christian privilege. Minsan, may nakakatawa na yung pilay. Ako din yun. Amen. Verse 41. Privilege po yan. Tingnan po ang verse 41. Ano sabi diyan? And mind you, there's no, sabi nga ni MacArthur, walang church Zoom. Wag ho tayo mahirati sa online lang. Umuwi ka rin naman. Ikaw na may paa para hindi makauwi. Ako'y maniniwala lang pag nasa abroad. Akalain mo uuwi para lang sumimba. Pero ikaw na dito nila naman sa Pilipinas. Katulad ng ganyan Lord's Supper, di mo kayang uwi. Ano naman? But pag birthday, kaya mo umuwi. Amen? But pag ikaw paglalamaya, nauwi ka. Tama ba? Antay mo pagkikipaglalamaya sa kakauwi. Kasarap kang makakita talaga nagpapabahalaga sa Panginoon. Amen? Alam mo, kapag nakakita tayo nagpapahalaga, kita mo ha, hindi mas pagtataas ha. Sabi nga sa mga worker, huwag na kayo maiinggit kay Tintin. Bakit? Ang kanyang ina yan naoperahan. Pero ang punto ko, dalawa ang katawan ni Tintin Pagkatapos ng ina, din Pagkatapos ng ina, sa kanyang ina.
Din sa kanyang ina. Kasi sipagan ng mga ito. Ako yan nakakahiyang pag pinapanood ko ang mga rin, nakakahiyang ang buhay paibak-ibak. Nakakahiya. Diga, Des, kita mo ang buhay ng mga yan. Kayo ay magkakaaway pa sa kwarto, diga? Napauo naman si Des. Oo nga po. Diga? Oo. Ay, si Irel at saka si Elisa pag wala maghahatid, di magmumotor Makapag-Bible study lang. Saan ka nakakita ng gayon? Amen? Ay, mas mapagmahal. Pag nakakita ng mahirap, Pastor, wala silang makain. Pati bilanggo, parang gusto niya ilagay yung kanyang necktie. Pati bag. Pero dama ko yung kanilang init. Bakit? Nasa field sila Na-absorb nila. Aktual nilang nakikita ang pangangailangan. Kaya minsan puro ka alam lang, pero wala ka sa aktual. Wala, kulang yon. Kaya gumagawa lang ng aklat, pero wala naman sa field, hindi din yun. Magandang iginuhit ka ng iyong karanasan. Kaya matuwa kayo sa mga workers natin. Amen? Dagdagan nyo. Dagdagan natin support nila. Mayroon mag-2 years na. Siyempre, pag dinagdagan sila, ako muna ang una. Kaya nga mahal ko sila Amen? Hindi, biro lang ho. Hindi ho tayo, napakapalad natin. Maraming mga workers lang. Naturingan. Pero itong mga ito, biyaya pa rin ako narito Kaya hindi pa ako bigyan ng bahay Natututukan ko sila. Nung ang Good Shepherd ay wala pa ang bahay ni Pastor Nabukod, ang titino ng mga worker doon. Magbaba ni Pastor Nandis na parang mga maaamong tupa. Pero nung humiwalay na, hindi na mabantayan, yung minsan doon nagka-problema. Tama. Ay pagka dito, kita ko kung ano ang ginagawa. Bigla namang nagmamap. Biglang nagmamap pagka kinalabas na. Biyaya. Di ka? Privilege yan. Verse 41. Tingnan niyo po. Verse 41. Yan nga, nagsitanggap ng kanyang salita ng bautismahan at nangaparagdag sa kanilang mga araw na yung 3,000 kalawa. Kala mo kinaparagdag sa tamang iglesia. Sa daming iglesia ngayon. At kahit nga tunay na, may mga masama pa rin ang padala Tunay na yan. Lalabanan ng pastor para magtayo ng kanya. At huwag na mangyayari dito. Magsabi na kayo ng maaga. Hindi maganda yon. Tama. Amen. Alam natin na Matthew 7:21-23. Hindi ang lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, ipapasok sa karera langit. Tama? At hindi lahat na naglilingkod, tinatanggap ng Diyos. Mas matitindi pa nga paglilingkod nila Kala mo nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mga dakilang gawa. Baka yung nagbili ng lupa para lang sa gawa nila. Ang Katoliko, talaga nagbibigay ng lupa yun. Lalo na kasalubong ko hapon. Ang sahaba ng prosesyong yun. Ang balita sa akin, lahat daw ng barangay ng Taysay nagsama-sama diyan. Ay binibilang-bilang ko, 4 pa lamang. Ay ilang barangay. Yung pala sa isang barangay, may tigagatlo yata ng mga tuklong. Ay bakit? 20 na ay may pan-30 pa. Sabi, wasipag, lalo yung isa doon. Ano ba? Ba't kayo tumitigil? Tawag naman si Eric, siya din na may gayon. Nagtatago lang. Bakit? Huwag na. Hindi ka. Biyaya ang ating paglilingkod ay tinatanggap ng Diyos. Our labor in the Lord is not in vain. Kaya salamat po sa nagbigay ng hindi pala 2 kabang bigas, 2 kalahating bigas. Palakpakan naman natin ng Panginoon sa kanila. Amen.
Oh. Ay, gaano yan sa akin? Dahil ako ang nagsaba budget eh. Kami dalawa ni Des. Kaya pag lumapit na sa akin si Andot at si Eric, nalapit-lapit pa lang, teka muna. Manalangin muna tayo. Ramdam ko na agad ang bigati, nakatingin pa lang sa akin. Naka, may ibig sabihin eh. May sira na naman. Bakit? Tayo naman ay meron, pero ayaw kong sagarin. Dahil hindi ganun ang wise. Tama? Paano kung magkabiglaan? Nabaril si Romel. Nabaril si Jander. Nabaril si Eric. Oh, edi may ipagpakapi man laang. Mahirap namang kapi pa'y wala. Aba, hindi natin masabi. Ay, pagka nakakasalubong ng driver, pasala-sala, sabi ni Eric, malapit-lapit sa kapihan niya. Yeah? Okay, Christian privilege. Christian privilege. Salamat sa Diyos na tayo'y pinanganak na muli. Na tayo napadagdag sa iglesia. At ang ating paglilingkod ay hindi sasabihin manggagawa ng katampalasanan. Tayo'y walang tampalasang paglilingkod dito. Kahit simpleng pagbabackground ng verses, hindi yan pagtampalasan. Baya kalay mo ang dami nagbabasa niyan. Amen? Pinaghihiwalay ko na nga eh. Tagalog at English. Bakit? Gumaling na ako sa English. Dahil meron ako nire-record yung pag inilagay ko, translate to English, aba, nagkukusa nga eh. Gumanda. Ang galing ko. Ay hangang-hanga yung isang nag-PM. Pastor, nakakatawa naman kayo nga eh, dahil kilala ko eh. Kilala ko kayo eh, grade 1 lang kayo, pero ang English nyo na, nag-i-improve na din. Uy, kung ako gaya, no? Di, pagkakataon na yun. Ay, hindi ko madaya yung katotohanan eh. May nag-translate sa gya, nilagay ko lang, translate to English, ay laguto ko na ito. Ang ganda, ang patas. Sabi ng PM sa akin eh, kayo nga na may pinagpala na eh, pati English nyo, nahusay na eh. Dagi, okay, pwede na. Ay, ganyan talaga. Wala, hindi pwedeng dayain ang katotohanan. Amen? Yung ang nagbigay dito ng 1,000 yun, ng counseling, binibigay sa akin. Ayaw ko naman tanggapin. Eh, siya sa simbahan, no? Ay, di kinuha ko na. Dagi, pwede ko naman kunin yun. Eh, dahil salitang sa simbahan, sabi ko kay Jamel, ito, dalhin mo rin kay Tita Des. Sa simbahan yan. Amen ho ma? Hindi akin yan, ibig ko kukunin. Ibinibigay nga sa akin, ayaw ko. Kung 2,000. Ano? Para dito kasi, angay ka ng ahas. Kung kinatan. Yan, gising na. Gising na. Amen. Nakalampas ang dalamhatian. Number 3. Ano ba ang taking of bread is not only church practice, Christian privilege, ito po ay merong cheerful participants. Amen. Kaya masaya na ba kayo? Amen. Kung malaki ang tinapay. Ano sabi dyan? Chapter 2, verse 42. Ano sabi? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Pagdating ng verse 46, ninyo po. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking of bread from house to house, did eat their meat with gladness. Amen? Eh mga kapatid, dapat pag tayo nasa church, tayo masaya. Inyong ipanalangin yon. Inyong practicein yon. Tumawa ka kahit walang katawa-tawa. Masasanay ka rin yan. Di ka? Yung masigla. Dahil mas madaling makahawa yung malulungkot. Mas madaling makahawa yung mga nakasibangot. Pero kung tayo mga nakaismay lahat,
Amen. Pati yung naawit ng choir, please lang, dapat na-smile. Kayong nakakaintinding una ng mensahe, kami pangdalwalaang na nakinabang. Kayo ang unang nakinabang dyan. Dapat kayo ang unang bless. Amen? Ano ga yung kanina? Kanina Tagalog? Dalisayin. Pati mukha, dalisayin. Amen? Wag ho tayong magdala ng galit, ng inggit, ng tampo, ng kasalanan, ng kalaswaan. Iwanan natin yan sa krus. Amen? Wala namang magaling sa atin. Ang magandang galingan, yung iwanan lagi sa krus. Sa kanyang dugo. Amen o ba? Mas madaling makahawa yan sa mga bisita natin pag tayo masaya. Yung nakakamay pa lang, Becky na dito. Sino ka nag-invite sa iya? Di ka? Nandito ba si James? Wala ngayon. Kamukha ni Mac S. Parang doon pala nagbana si Mac S. Pero ayaw ni Mac S pumayag. Kaya tinanong ko naman si James, Kuya James, ba't mo pa sana sabi niya, ikaw mukha ni Mac S? Parang masama ang masama ang tono. Di ini ba? Dahil pogi din ho kayo. Mali pala yung tanong kong yun. Minsan huwag kayong basta sangit ng singit, mayroon palang hindi nagugustuhan kaya pinupuri mo na. Ano pa nga isasabihin sa inyo? Amen? Cheerful. Sana masaya tayo. Tignan niyo po, verse 41 to 47, mga kapatid, tignan niyo po ha, paano hindi sasaya yan? Kung ito ang kanilang buhay. Ang iniwala ang Jerusalem Church talagang masiglat masayang Kristiyano. Tingnan niyo po, sabi ng verse 41. Kasi maraming apektado pag tayo hindi masaya sa Panginoon. Kayong masaya. Di ang sarap maglaba ng masaya. Kayo mga ina. Hindi yata kayo naglalaba. Di ka? Subukin mo yung kinaglalaban ng masaya. Hindi mo alam, kahit pagod tapos na. At alam nyo ba, ang masarap ding magluto, yung masaya. Pag kinain naman, nakakawala ng saya. Oo. Kaya minsan ang dami nating reklamo sa gawain ng Diyos, hindi ka na kasing masaya. Oo. Dati mo naman ginagawa yan Dati ka naman nagsasakripisyo para dyan But ngayon ay napakasimple lang ang bigat na sa iyo, nawala na ang saya. Tama? Amen o ba? Okay. Ano sabi niya? Verse 41. Then they that gladly, from gladness to gladness, receive His word, were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Nakakatuwa naman yung crowded tayo ang garnilaang, nakakatuwa na Dati naman kami 11 laang. Ngayon, ang dami na, may anak pa tayo, na nanganganak pa. Di nakakatuwa. Amen? Mga kapatid, kapag tayo nagkakain ng kalawa, dadami tayo, sasaya lalo tayo. Ano pa? Ano pag tayo nagkalote uli, nabili natin yung likod. Kaya ba nananalangin daw? Tatayuan agad natin ng basketball court. Huwag na muna yung school basketball court na muna. Ang tingin ko yun ang kalooban Mas maganda mag-akay ng kaluluwa doon. Ang dami ko gang pangarap bago kunin ng Panginoon. Ang pangarap ko, malugi. Huwag kayong maingay. Pag kayo nalugi, ipagbibili kay Luigi. Amen? Atin yan. Hindi ko naaalsin yung mga lamesa dyan. Pag may bisitang pastor, doon ko na pakakainin. Tama? Ganyan ako mangarap. Kaso lang nagigising. Itong unahan, tayo makakabili. Kaunting duktong na lang, court na. Kaya pag nalugi yan, di ka, para nakabang Ang tindi ng ambisyon.
Oh, ay magmamanager pa si Makmak. Oh, ay talaga naman. Ang sarap mangarap. Sabi ko, Panginoon, libre naman na rin eh. Pwede nga ako kayo mangarap para sa iyo. Ito ang gusto ko eh. Ito ang gusto ko eh. Kaso lang, pag linggo, wala ang mga membro. Patay ang pangarap ko. Alam niyo ba, kayo mga membro, nakakatulong kayo pag ako'y nangangarap, pag kayo naandyan. Ibig sabihin, parang nagaan sa akin eh, makagagawa natin. Pero kung ako lang nangangarap mag-isa, tapos mamaya naman hindi niyo pala dama yun, nakakalumbay. Minsan naglalaho kay Panginoon, mangarap o kunin mo na. Amen? Bakit gusto ko magka-school? Gusto ko si Utoy umabot ng elementary, may school tayo. Ang hirap din naman pag nasa environment ng unsafe. Ay mga anak ni Maricel. Yung anak ni Joey. Yung si Joey mismo. Di ka? Yung mga anak ninyo. Di ka? Ang anak ni Nico. Aba sabi ni Jimuel, dati, pinindot. Dati, 6 ang anak ko. Buk! Sa natutunan yun, oy, sino ng mga worker nagtuturo diyan? Yeah. Sino mga worker? Abay, pinahampas. Tapos maya, dati, pisinin. Tamo dati, 6 ang anak ko. Aba, marami. Papapasukin ko ito sa school natin. Mahira kayo ha? Kung ano-ano natututunan ng Jimmy sa inyo ha? Kaya kayong mga nasa kapatiran, nag-abroad, nagtatrabaho, mangarap tayo sa Panginoon, wag lang sa sarili. Kita niyo naman pastor niyo, di naman pinapriority sa sarili. Di ka? Di naman eh. Ay tayo gumastos ng kulang-kulang 1 milyon, saan ka napapunta? Hindi naman sa amin eh. Hindi naman sa bahay. Sa office. Pero hindi man office talaga yan eh. Sa mga lalaki dapat yan. Ay iniisip lang namin, ay mabaho yung kanilang kwarto, ay bubungad. Hindi, ang bango ng musik. Ay ka naman si John Dere hindi naglalaba. Eh minsan si Romel, dahil lang pa kasi tinutuko. Hindi. Hindi kayo naglilinis ang inyong kwarto, kaya gayon. Hindi, biro lang. Alam ko naman totoo yun. So, mga kapatid, biyaya, huwag tayong magtulungan tayo. Pwede ba yan? Nagkatrabaho ka, mag-payful ka sa tithes mo, na tayo may magastos. Na tayo makahayo pa. Ay tayo pa meron pang, young people camp, maraming machaalis doon si Laurel eh. At ng iba pa, abay, welcome pa ako. Gusto kong maraming manggagawa ng maraming magawa. At kung may patay na, di bahala na kayo. At least, nag-iwan na tayo ng magandang panuntunan. Tama ba? Amen. So, maging cheerful tayo. Tayo umattend ng masaya, tayo mag-Lord's Supper ng masaya. Kalahin mo, ikaw ay privilege na makasali. At ikaw ay palangit talaga. Kayo talagang palangit. Abay, masarap yun. Nakalabi kayo palangit. Di isipin mo lang, ikaw palangit, di kayo masaya na. Pero pag iniisip ko, hindi nakakalakad, nakakapagod talaga eh. Nasamahan pa ng likod. Nasamahan pa ng nakapangain ng kung ano-ano. Tapos chat sa Pastor Ding, Pastor, ako'y nakalima na kayo ka? 4 pa lang. Sabi niya, lahat ng kaming pumunta doon ay pare-pareho. Kami din. Si Eric, medyo namutla ng konti. Amen? Cheerful. Meron silang giving, meron silang attendance, meron silang doctrine, etc. Masaya ang iglesia. Kaya kayo, huwag niyong palungkutin ang iglesia. Maging masaya tayo. Tama ba? Amen. Sasamahan niyo ba ang pastor niyo? Sasamahan niyo ba yan? Sabihin ko sa inyo, malaking tulong na kayo, mag-tithes lang kayo. Magtapat lang kayo ng tithes, malaki kayong tulong. Ay kung may offering pa, ay may first fruits pa. Tapos, ang van. Bibili na uli ng truck. Kami naman nangangarap ni Eric eh. Talaga si Eric may vision din naman eh. Pastor, yung Travis yung atin yung Travis. Hindi, Rabis yung ating Rabis.
Dala kita namin yung kay Mel Mark. Ang ganda din. Pero sabi ni Eric, mas maganda ho dyan ang Travis. Bakit? Nakakaya sa kinakaon sa Marcelino, sama ng daan doon. Ilalagyan natin ng magandang sasakyan. Ninong ko na eh. Baka gusto niyong bumakas. Amen. Sasamahan niyo ba? Mga workers, sama ko ba kayo? Mga married, kasama ko ba kayo? Mga YS, kasama ba kayo? Young people, kasama ko ba kayo? Sama tayo. Sama tayo. Ayan nung may malaking simbahan ng Baptist Church sa Taysan, yun ay ang God is able. Maraming naaabot na lugar sa pangaral ng salita ng Diyos, yan ay ang God is able Baptist Church. Bakit? Kasama ko kayo. Anyo namang lingkod ay wala nang iniisip kundi gawain. Ako ay balak pumunta ng bansa. Iniisip ko hindi naman ako makaka-relax doon. Bakit? Alam nga kayo lumiban ng pagpipray sa inyo. Digi, kayo din ang aking iisip eh. Kaya nga alangan akong isama si Eric. Hindi ko basta maipapagkatiwala kay babago pa natututo si Mark Anthony. Baka mabalita ako nakabangga doon ng pusa. Abay ako nasa abroad na yung iniisip ko pa itin eh. Kaya iwanan ko si Eric. Sino sasama ko? Si Gary. Bakit? Nandun yung ginagalaw namin. Bala may pag-uwi namin, ay sila na. Tama? Tama ba? Kaya ko sinabi yan, minsan nanunood daw siya. Pareho. Malamig doon sila pagtagpuin ni Satanas. Okay, number 4. Number 4. Nandiyan pa ho ba kayo? Tapos na ho ba ang kadalamhatian? Parang kanina pa tayo umagang tumawa ng tumawa. Hindi nyo ba napapansin yun? Okay. Christ's pleasures. Nakakatuwa mga batid. Sa taking of bread, hindi lamang po yan church practice, Christian privilege, cheerful participants. Nandun po yung si Kristo'y nalulugod. Dapat. Amen? 2 verse 42. 2 verse 42. Ako yung iniwalang hindi galit si Kristo dito. Amen? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Ako yung iniwalang nalulugod si Jesus dyan. Amen. Kaya sa banal na hapon mga kapatid, abay, siyang inaalaala eh. Siyang inaalaala eh. Yung ating pinanood, siya. Yung laman ng mensahe, siya. Mensahe natin sa preaching, siya. Abay, parang di matutuwa ang Panginoon. Siya ang ating inaalala, siya ang ating pinagpupugayan din eh. Abay, iniwala ang Panginoon ay tuwang-tuwa. Amen? O, tingnan pa ho natin. Sa verse 46, tingnan niyo po. Yes. Sabi diyan, and they, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Then verse 47, praising God. Natutuwa ang Panginoon dito. Nalulugod ang Panginoon Jesus. Amen. Doon sa 1 Corinthians 11:23 to 25, silipin din natin ng kaunti. Ako ba'y nakalampasan ng kadalamhatian o nagsisimula na ulit? Ubus na ho ang aking pang-alis. 11:23 to 25, ano sabi diyan? For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Ako yung natutuwa. Ako yung niniwalang tuwa ang Panginoon na siya'y naaala-ala. Man, every time meron tayong Lord's Supper. Kaya masarap nga mga kapatid ang may ganitong gawain. At saka yung linggo, at saka Miyerkules. Kami nga ay may pray and fasting pa. Ako lang ay nagsasalitan dahil nga ang likod. Masarap. Masarap makapakinig ng mga mensahero. Masarap makapakinig ng mga nananalangin. Masarap makakita ng mga kapatiran. Bakit? Eh, pag nag-iisa ka na nanghihina eh. Tama ba? Brother Rane, ikaw ba'y malakas pag nag-iisa? Kahit di ka man umiling, halata ko na.
Ikaw ba, Kuya Boy, malakas ka pag nag-iisa? Brother Jomel, malakas ka ba pag nag-iisa? Kayo? Hindi din. Kaya excited dapat tayo pag Miyerkules. Pag Sunday. Daig na daig kayo ng iba, may outreach pa. Tama ba? Okay, last. Ang taking of bread is continuous praises. Tingnan niyo po. Acts chapter 2, verse 46 and 47. Kaya mga kapatid, ang banal na hapunan, mapapapuri ka talaga sa Panginoon. Ngayon, kung kinaglilingkod nga sa ganito, di patuloy ka na pupuri. Alam niyo mga kapatid, ang may susukli lang naman natin sa Diyos ay pagpupuri at pagpapasalamat eh. Dahil hindi naman natin siya kayang punan. Hindi natin kayang bayaran ng Panginoon sa kanyang ginawa sa atin. Ang dapat na lang natin gawin ay salamat, purihin ang Panginoon. Tama ba? Ay kahirap namang ikay maghahanap pa ng kung ano-ano eh, nabigay na sa iyong lahat. Purihin mo na lang. Tama ba? Sa totoo na, kung may hahanapin ako eh. Kaysa sa inyo. Kaya si Utoy, lagi kong inaalagaan ng salita eh. Utoy, magpasalamat ka at ikaw ay nakakalakad. Ang daddy mo'y hindi. Tamo ha, may bike ka. Bakit? Nakakalakad ka. Ako, matagal na nakakakita ng bike. Pero hindi ako nakakapag-bike. Lagi kong itinitreso sa kanya yung biyayang meron siya na wala ako. Tapos sinasabi, Utoy, pugi ikaw. Bakit? Kamukha ka ng daddy. Tuwan-tuwa naman si Utoy, amen. Oo. Kala mo, Utoy yan. Nakakalakad ka. Noon nga kami, wala kaming ganyan maraming laruan. Oo. Kaya naikinig sa akin yun. Isang saway ko lang eh. Tamimi na. Bakit? Ramdam niya eh. Tama? Ipinakikita ko talaga sa kanya. Tapos bumibili ako ng aklat. Pinakikita ko yung mga aklat. Utoy, lahat ng yan ay iyo. Iyo lahat yan. Kaya kayo mag-aral ng ayos, iyo lahat yan. Iiwanan sa iyo ng daddy yan. Ginagayan ko siya. Pinakikita ko sa kanya yung biyaya ng Diyos. Kaya sabihin ko sa kanya din, ito ang hindi ko din naalis sa kanya, huwag kang hindi magpapastor. Pinabayaan ba ng Panginoon ng daddy mo? Hindi po. Hindi ka pababayaan ng Panginoon pag nagpastor ka. Pag naglingkod ka. Amen? Kaya sarap magpasalamat sa Diyos. Alam niyo ba ang paborito kong portion sa prayer and fasting? Thanksgiving. Thanksgiving. Hindi na lang ako tawagin eh. Pero yun ang hinahanap-hanap ko. Yung ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Are you blessed? Muli, paalala. Maging matapat tayo sa ating banal na hapunan ito. Pakiwaksikan natin yung hindi tama. Iwanan natin sa dugo ni Jesus. Amen? Meron ba tayong bisita dito? Meron. So, pag bisita ka, mag-observe ka na lang muna. Sa susunod, yung asawa ni Joey, pwede na yan kasi nabaptize na. Tayo tatayo uli. At